Yan ha. Pagalingan na lang talaga dito umilag sa lubak guys. Malapit na kami guys ha. Kumukhang dito na yun. Set up na nila yung mga tent nila guys. Kaway muna boss. Next stop natin muna yung Quezon. Doon po si Mortal. Paalo. Nice ride. Yung sa susunod na motocamp ulit guys. So yun guys, so wakas makakapag-ride na naman ulit tayo. So kikitain lang natin guys yung isa nating kamiyembro sa Caviteño na ADB 160. Tapos bababa kami ng Carmona para meetin yung ibang member pa kasama yung lead ng Caviteño. Bali ang ride namin ngayon guys is sa Borawan Island doon sa Quezon Province. Tapos isa pang bago dito guys is first time ko lang magmo-moto camping. And hopefully magiging safe yung ride naming lahat. Ito guys oh. Ito yung current na kinarga natin dito sa ADV natin. Hopefully walang kumalas dyan. Alright, so tatabi lang tayo guys. Hintayin na natin dito yung kasama natin. Subungin na lang natin dito sa highway guys. Dito na ako sa baba. Tapos hazard na lang ako para kita nya. Bali yun guys, kasama na natin sila. So ngayon nandito na kami sa may final na meet up dito sa Petron. Ayan oh. Yan ah. Alam mo wala si Say. Ikaw nandun sa Shell kanina? Oo. Ikaw nga yun. Kumay ka muna sa vlog natin. Yun oh, kapeman oh. Ikaw ba yung bumusino sa akin? Inihintay ko si ano? Capards. Alright guys, dito na kami. So alas 2 ang ride out na ito. Ang tail natin si Keksha at si Cap Marbs. Pangalan sa Kristo ang Amen. Amen. Picture ba tayo? Okay. Picture mo na, picture. Wala may attendance ano? Come on. Hindi lang ako sure guys kung ilan na kami dito. Pero based dun sa listahan parang more than 18. Bali kakatapos lang din magdasal guys. So magre-ready na kami para sumibat. So bali siya yung magiging spear ng grupo, si Cap William. So bali pumoporma na sila guys at kami lalakad na. Sasakyan na din natin ang ating ADV. Alright, medyo papahuli na tayo guys kasi malaki yung ADV natin. Kailangan sila mauna guys kasi medyo malaki tayo. Baka magdulo tayo ng pagbagal. Medyo naiilang ako kasi meron tayong side pannier. Solid na solid pa din yung tunog ng bamos natin guys.
Sarap sa tenga. Nice. Alright, good luck sa amin. Ride safe to all. 280 ng ride out. So hopefully bago mag-umaga nandun na kami, bago pumutok yung araw. Alright guys, tumigil muna kami dito sa Sariaya Bypass. Water time muna, tubig muna. Pero okay na naman, yung iba namin kasama is nandyan na. So proceed na ulit kami. Tapos 1 hour na lang, makakarating na rin kami dun sa Burawan. Alright, let's go. May biko. Grabe na pasok yung gulong natin doon sa malaking butas kanina. Buti na lang wala naman nangyaring masama. Hindi ko lang alam kung may damage yung gulong natin dito sa harap, kasi ito yung sumalo ng impact. Pagdating naman doon sa Olins, wala naman akong doubt doon, makakaligtas yun sa mga ganong klaseng uri ng impact. Yun nga lang talaga, pasok tayo sa butas. Pero wala naman ako nararamdaman na ibang pakiramdam. Kung may nasira or wala, hopefully wala naman. Ay, ito naman ang masaya kapag sa mga bypass kayo dumadaan tapos pwede yung motor. Talagang todo piga mo rito. Galingan na lang talaga dito umilag sa lubak guys. Pero ito naman ang pinakamaganda talaga sa ADB. Napakaganda pa ng suspension kahit stock. Naglilipara na sila. Naglilipara na ang ating mga kuya. Yan kanina pag alis ko ng bahay, nag-iingat-ingat pa ako sa wind drag dahil meron nga tayong side pannier at saka mataas yung top box natin. Ngayon wala na. Sa sobrang saya pumiga, nakalimutan na natin yung kailangan nating ingatan. Pero ang pinakamaganda naman dun guys, 3 beses ko na chinek yan, wala naman nangyaring masama or walang lumuwag na pagkakatali or pagkaka-fix nung mga buhol. Malapit na kami guys ha. Mukhang dito na yun. Layo pala nito. Alright guys, mukhang dito na yun. Kasi nandito na yung mga kasama natin na
member din ng ADB pero nakasasakyan sila. Kasama yung mga family tsaka loved ones nila. Lumalayo, padami ng padami yung lubak. Wala nang sinusundan natin. Ay Hindi pa nalagay sa piso. 5 piso eh. Ginto yung parang ginto yung kulay eh. merong ano, uling. Tingnan natin. Doon na may sari-sari store doon eh. Kaso layo pa no. Malayo pa. Alright. So bali touchdown na kami dito ngayon guys sa Borawan Island. Dito sa Quezon Province. So yung mga iba nating kasama naglatag na ng mga tent nila. So yun na rin yung susunod nating gagawin. Yun oh. Set up na nila yung mga tent nila guys. Kaway muna boss. Lokal. Kanya-kanyang setup. Tapos dito tayo magsi-setup. Dito tayo yung medyo pasok sa buko. Yan. Setup ko muna yung mga gamit ko. Kulang pala ako bag para 100 lang lahat ng gamit. Just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand, so sweet. Summer days can't be beat. Palm trees swaying, breeze so light. Party all day. All night, feel the sunshine, feel the glow. Summer vibes, just let it flow. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Bali, kanya-kanya kaming pwesto dito guys oh. So ito yung pwesto namin. Yun, kasama ko si Capards. Ito yung tent ko, ito yung tent nila mag-asawa. Tapos ito yung table namin. So dyan magaganap lahat ng lutuan na mangyayari mamayang gabi hanggang bukas. Actually ito yung mga pinakain namin dito ngayon. Buti na lang meron kami chef. Ayan. Yung din yung chef. Sakto, walang gutom. Ayan guys, nagluto siya ng dinakdakan. Tapos itong sabaw kansi. Tapos purong laman. Ang niya sa ano, sa luya. Langgunisa tasama. Always. So bali alas 5 na ng hapon guys. Magdidilim na. So hindi ko alam kung paano yung magiging setup, pero yung iba dito sa amin meron ng mga pailaw. So ayun, tingnan natin kung medyo maliwanag ba kapag nagsindihan na ng mga ilaw yung mga kasama natin. Pero I think hindi naman ganun kadilim dito guys. Kasi ayun kung makikita nyo doon sa buko, meron silang mga ilaw dito sa Borawan. Meron pa dito eh. Ayan. Let's see later kung maliwanag ba kahit walang masyadong ilaw dito sa mga tent. Oh.
Ayun pala, tamang ihaw pa lang mga kuya. Iyaw-iyaw muna tayo para mamaya kainan na. Tapos dito naman guys, if ever na kailangan nyo ng mga lutong ulam, yan, ito yung pinaka-restaurant nila dyan. Dito sa Borawan. So, pwede rin kayong kumuha ng tubig dyan if ever na wala kayong dala or naubusan kayo. May mga binibenta silang bottled water. Apoy na naman, apoy. Yan ang current setup ngayong gabi. Mabilis dumilim. Parang almost 6:30 pa lang. Pero lahat nagpre-prepare na ng pagkain for dinner. Maraming salamat po. 2 hours later. Bomba na! Pack up na. Yun guys, bali nadala na natin yung mga gamit natin dito. Medyo nakapagod lang pero yan na lahat. Bali ang gagawin ko, magbabanlaw na lang ako tapos dito na rin ako magbibihis. Pero papack up ko muna yan. Tatali ko na muna lahat. Shoutout sa Shoei Helmets, Zebra Helmets. Thank you sa pag-sponsor ng aming ride for today sa Borawan Island. Sa susunod na next ride po tayo. Next stop natin muna ng Quezon. Dadaan tayo sa Butuang Manok. May mga init tayo ng mga vloggers doon. Nandun sila General, nandun sila Mayor, si Gover. Going to Bituang Manok pa sila. Pero ako uwi na ako. May naghihintay na sa atin sa bahay. Nice ride. Hanggang sa susunod ng motocamp ulit guys. Yun oh. Ferdy.
Tayo natin yung HSTC. Hingal ako, mamadali kasi ako guys, pasensya na. Tara. Ha? Ano, bali ba kayo? O sige, pwede ako sa inyo sumama kasi doon ang daan ko eh. O tara. Yun, buti eh. Tuyo yung lupa. Ay, hindi pala. So bali palabas na kami ngayon guys dito sa Borawan Island, dito sa resort. So ganyan yung daan nila rito, medyo rough road. Lalo na kahapon guys, kung nakita nyo yung papasok namin, medyo mahirap kasi basa to. Ngayong umaga naman hindi umulan, kaya medyo tuyo yung ibang part. Alright, so 10:25 ang aming labas dito sa Borawan Island. So hopefully kung dire-diretso 10 mga alas 2 siguro makauwi na kami. So bali yun guys, pauwi na kami ngayon ng Cavite. So nagdalawang grupo na kami. Yung unang grupo humiwalay na kasi tulad ng na-mention ko kanina, magbibitukan manok pa sila. I'm not sure kung hanggang doon lang yung pupuntahan nila or meron pa silang babaybayin dito sa Quezon Province. Pero kami pauwi na. So far yung camping experience naman natin for first time, okay naman, goods na goods. Medyo nanibago lang talaga ako honestly dun sa, syempre sa tulugan, pero okay naman kasi maganda yung camping tool na nagamit natin at nabili. Ang problema nga lang, hindi ko alam kung sa ibang campsite is ganun din. May mga tawag dito, gising pa ng mga alas 12, alauna, mga nagkakantahan pa dun sa area. I'm not sure kung lahat ng camping site is ganun or yung iba merong noise control or pagdating ng alas 11 is tahimik na. Hindi ako sure kasi first time nga lang natin to. Tapos yun, in-expect ko rin na mainit yung tent na gamit ko, pero hindi, dahil pag mga 12 AM pala onwards yun lumalamig guys. Parang kasi dun sa tent ko meron siyang ventilation left and right, so naramdaman ko yun habang natutulog. So parang alam nyo yun, niyayakap tayo ng hamog ng lamig. Nagamit din natin yung bilhin natin na bedsheet na pwedeng gawing bedsheet, pwedeng gawing kumot, pwedeng pang ano, yung pwede mo ibalot yung katawan mo. Hindi ko alam kung anong tawag doon. I think dito ko na lang tatapusin yung video guys. If ever meron kayong mga suggestion, clarification or any question guys, i-comment nyo lang sa i-upload natin video para dito. And kung naging interesting naman tong video na to guys, pa like and share and subscribe na lang din para updated kayo sa mga susunod nating uploads. Alright, so hanggang dito na lang. Salamat. Lukban number 1.